Pagpalain ng salitang mahahayag ngayong gabi. Tayo po muna yung manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya sa aming buhay. Salamat po na kami po bilang isang makasalanan ay naligtas at nakakilala sa inyo at inyong isinama sa inyo pong iglesia, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang pangangaral na ito. Nawa po, Panginoong Diyos, ay kayo po ang patuloy na kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ang kahinaan po ng inyong abal lingkod ay huwag pong makita kundi yung biyaya na mahahayag ngayong hapong ito or gabing ito, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang aming bibig, nawa o Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo, Banal na Espiritu, at kayo po ang umabot ng bawat pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Maging si Pastor po at ang kanya pong pamilya na nasa Vietnam, patuloy pong pag-iingat at patuloy pong nawa o Diyos ay sila po maging pagpapala sa lugar na kanila pong dinatnan, Panginoon. Samahan niyo din po kami sa ngayon sa pangaral ito. Ang lahat po na ito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so pwede na pong magsiupo. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng about prayer pa din. Ano? So yun, magandang hapon po. ang mga galing Mindoro. Ano? So tayo po ay mag-aaral patungkol pa rin sa prayer, no? At napakahalaga na pag-usapan ang pananalangin bilang mananampalataya ng Diyos. At isa sa katotohanan or prinsipyo sa buhay at ginagawa dapat ng iglesia bilang tayo po ay kumbaga po ay bahagi ng isang iglesia ay yung pananalangin dapat ay huwag mawawala. Dahil parang isang sabi nga ng palaging example, parang isang ibon na pag nawala ang isang pakpak, hindi na makakalipad. No? So, ganun din po sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga po ng pananalangin. No? At wag po nawa na, kumbaga po, ay mawawaglit or mawawala sa ating buhay pananampalataya yung pananalangin na yan. So, ngayon ay ating aralin muna yung background ng bakit sa chapter 4 na ito, ano yung dahilan? Bakit ang iglesia, bagaman sa hindi pa naman dito talaga tinawag silang mga Kristiyano, ano? Merong talagang tagpo na doon talaga sila tinawag sa chapter 11, ano? Ang sabi po diyan, tinawag ng mga alaga, pinasimulan silang tawaging Kristiyano or tagasunod ni Kristo. Pero bilang sa tagpo pong ito, nabubuo na po yung church, yung iglesia ng Panginoon. So, ano yung dahilan? The reason or dahilan bakit sila ay, sabi nga ng verse 24, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Panginoon. So, ano yung tagpo na bakit ang iglesia ng Panginoon or yung church ay tumawag sa Panginoon sa tagpong ito? Akin muna po kayong pasadahan mula chapter 1. Alam naman po natin na sabi po ng Panginoon sa chapter 1 verse 8, dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At sila'y nanalangin sa verse 14 ng chapter 1, di po ba? At sila'y nagkatipon sa isang silid. Sa chapter 2 naman, ang sabi diyan, at nang dumating ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Ano po? At nangyari, buwaba po diyan yung Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit sa kanila. Sa verse 2, sabi diyan, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, ito yung Banal na Espiritu, na nangagbahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At dito na po, kumbaga po ang iglesia kumbaga po ay sumisibol. Naging kumbaga matunog ang pangalan ng mga apostol. Sila po'y ginamit sa iba't ibang wika dahil nagkaroon sila ng ito yung sinasabi ng iba, yung speaking in tongues daw. Na yung sa atin naman, ngayong ay hindi natin nauunawaan yung kanilang sinasabi. But ang sabi po dito, kung nyo pong aalamin, 17 dialect yata ang sinabi diyan na nauunawaan ng mga tao doon. Kumbaga, ikaw ay Chinese, ikaw ay Japanese, ikaw ay taga Africa,
na ako'y Pilipino, bagaman ikaw Chinese, Japanese, or etc., nauunawaan mo yung aking sinasabi. So, diyan na po, kumbaga ay halos nakikilala ang, kumbaga yung mga disciple, mga alagad ng Panginoong Hesukristo. At sa chapter 3 naman, o chapter 2 pa din, doon po nakakilala sa verse 37 ng chapter 2, may 3,000 kaluluwa ang naligtas. Ano po? So yun, kumbaga, napakahalaga or pinapakita lamang sa tagpong ito na napakahalaga talaga ng pananalangin. Bakit? Dahil doon po tayo ginagamit ng Panginoon pag meron tayong kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Napakahalaga po talaga ng pananalangin. Ang sabi po diyan, nang marinig nga nila ito ay verse 37 ng chapter 2, at nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga alagad, mga apostol, mga kapatid, anong aming gagawin? So, diyan po pinakita yung pagliligtas ng Panginoon, naligtas yung may 3,000 kaluluwa. Tapos, dito po sa tagpupong ito, verse 42, ang sabi po ng talata, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Tingnan niyo po, consistent yung pananalangin. Hindi talaga nawawala sa kabila ng maraming kumbagay, nangyayari sa iglesia, hindi talaga nawawala yung pananalangin. Ano po? Lalo na po sa atin ngayon, napakahalaga po ng pananalangin. At hindi ko po alam kung gaano po tayo katapat sa pananalangin. Ako po magsasabi sa inyo, minsan talaga ako'y pumapalya sa pananalangin. Ano? Kaya, isa sa pinakamahirap na bagay na gawin ng isang Kristiyano ay ang pananalangin. Kayo ba nahihirapang manalangin? Kung ako hindi ako ipokrito, hindi na ako magiging ipokrito sa inyo. Mahirap talagang gawin ang pananalangin. Lalo na sa time na kayo po ay gigising na madaling araw, mananalangin. Ano? Paggising niyo umaga na. Sa gabi mananalangin, paggising umaga na. Mahirap manalangin. Kaya nga ang sabi ng talata, kumbaga ay tayo po'y manalangin dahil hindi po madali. Ano pa pong sabi diyan sa tagpong yan? Sa chapter 3 naman po, nakita po natin, naligtas sa may 3,000 kaluluwa at sila'y nagsipanatiling matibay, isa sa katotohanan na ating nakita diyan ay yung pananalangin. Sa chapter 3 naman po, ay dito yung nangaral si Apostol Peter. At dinadala sa kanya, yung may mga sakit. Dito na po yung persecution na nangyayari. May persecution po na nangyayari, kaya sa chapter 4, verse 24, sila'y nanalangin. Itinaas muli ang kanilang tinig sa Panginoon. Pero tandaan po natin, mula chapter 1 hanggang chapter 4, hindi po nawawala yung pananalangin. Kaya isa sa pinakamahalagang gawain ng iglesia yung prayer meeting. Sabi nga ni Pastor Milmark, umattend ng prayer meeting pero hindi nag-pray. So, ang sabi po ng talata dito, kung inyong babasahin yung chapter 3, diyan na po yung tagpo na daming nangyayaring miracle na ginagawa si Peter. At dito po nagalit na yung mga eskriba at mga saserdote. Kaya hinuli sila. Sabi pa nga diyan ay papatayin sila eh. Ngayon, sa chapter 4, ito na po yung tagpo na dito po talaga sila kumbagay kinausap na ng mga nangunguna. Verse 1 ng chapter 4. At nang sila ay nangagsasalita pa sa bayan, siyempre nangangaral si Apostol Peter, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang mga puno sa templo at ang mga Saduseyo, palibhasa ay totoong nababagabag, sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay ng mga guli sa mga patay. Alam niyo po ba na ang Israel ay hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus, He is the Messiah? Kaya galit sila kapag naririnig nila ang pangalang Jesus na siya ang tagapagligtas. Kaya kinumpront ngayon ng mga saserdote. Ang sabi ng verse 4, datapwat marami, or verse 3, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo. Ito na nangyari sa tagpong ito. Nangangaral sila Apostol Peter sa katotohanan na si Jesus ay nagliligtas, may pagkabuhay na magmuli sa mga patay, at maraming naliligtas. Ngayon, sabi ng talata, sila ay nangababagabag.
Ano? Ano pang sabi? Datapwat marami, or verse 3, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang binilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ay gabi na. Verse 4, datapwat marami sa mga nakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Ganon po katindi yung empowerment ng Holy Spirit sa kanila nung sila ay patuloy at patuloy at patuloy sa pananalangin. Maaaring mangyari sa iyo yan, maaaring mangyari sa akin yan. Bawat isa po sa atin ay maaaring mangyari na tayo ay gamiting mahusay ng Panginoon sa larangan ng pangangaral, sa iba't ibang aspeto kung saan kayo nilagay ng Panginoon. Maaaring mangyaring gamitin ka patuloy dyan ng Panginoon kung tayo po ay nabubuhay sa pananalangin, sa paglapit sa Panginoon. Dahil hindi naman po sila iba sa atin. Sila po ay tao din lamang na kagaya natin. Pero, kaya po sila yung nasulat sa Biblia dahil sila yung ginamit ng Panginoon sa tagpupong ito. Ano? So, maaaring ikaw ay patuloy na gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan kapag tayo ay tao or Kristiyanong patuloy at patuloy na nananalangin. So, sa tagpupong yan, sabi nga, datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Bukod pa po yung 3,000 sa chapter 2 na naligtas. Tingnan niyo po yan. Sa pangangaral ni Apostol Pablo sa chapter 2, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Apo? Dahil ng prayer. Diga, ang sabi po ng chapter 1, dato pa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Verse 14, ang sabi doon, at lahat ng mga ito ay panatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Tingnan niyo po, sa verse 14 ng chapter 1, ang sabi ng talata, ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa saan? Sa pananalangin. Diba? Ang sabi ng verse 1, chapter 1, verse 8, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Sila'y nandoon, nananalangin. Pagdating ho ng chapter 2, bumaba na ho ang Holy Spirit sa kanila. Diba? At sila po'y ginamit ng Panginoon sa larangan ng pangangaral, lalo na po si Apostol Peter, bagaman po si Apostol Peter ang na-highlight tuo dito. Pero ako'y naniniwala na lahat sila'y ginamit sa larangan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ano? At chapter 3 naman po, diyan na po yung persecution. At chapter 4, nandito na po yung sila'y kinumpronta at sila'y ikinulong, ibinalanggo. Pero sa pangangaral po ni Apostol Pablo, mamaya po si Apostol Pablo chapter 10, chapter 9, chapter 10. Then chapter 9 naligtas si Apostol Pablo. Ano? Dahil siya pa ang nanguna or kumbaga sumang-ayon na patayin si Stephen. Ano? So, sa pangangaral ni Apostol Pedro, ay maraming kaluluwa ang naligtas. Ngayon, ating tingnan muna yung ba't sila, tuong ang sabi, at sila ng kanilang marinig ito. Ano yung dahilan nun? Tingnan nyo po dito sa verse 16. Na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sina Peter. Sapagkat tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat na nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Di ka? So sa tagpupong yan, ay nangaral po si Apostol Pablo, lagi si Pablo sa Apostol Peter, at merong ginawa ang Panginoon. Ano ang sabi po diyan, verse 17, gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Yan na, ang nangyayari, nandito na po yung persecution, pumasok na po yung persecution sa iglesia. Ano? At syempre, kapag po tayo bilang isang mananampalataya, tingnan nyo po, naway wag nawang mangyari sa atin na kaya lang tayo lalapit ng mahusay at marubdob sa Panginoon ay pagka mayroong problema. Dahil kung inyo pong titingnan sa tagpupong ito, wala pa pong problema, sila po'y nananalangin na ng mainam. Ano? Naway wag nawa pong pumasok sa atin bilang isang mananampalataya na saka lamang po tayo nananalangin marubdob, saka lamang po natin kinakatok ang pintuan ng langit na marubdob,
kapag mayroon ng problema dumarating sa ating buhay. Pero ang katotohanan po na ipinapakita po ng Biblia mula chapter 1 hanggang chapter 4, na dito tayo magdadwell sa verse 40 or sabi po diyan, sa verse 24, sila'y nanalangin pa rin patuloy sa kabila ng merong problema. Ito po ay matindi. Nagkaroon ng problema, hindi ka nananalangin. Hindi natin minamasama nung sa kabila ng ikaw, merong dumating sa iyong problema, and yet saka ka lang nanalangin ng marubdob. Bagaman, hindi rin maganda. Dahil paano pagka ikaw ay luag? Paano pagka walang problema na dumarating sa iyong buhay, hindi ka nananalangin sa Panginoon? Saka ka lang mananalangin pag merong problema. Ito yung pinaka masama sa lahat. Wala, sabi, may hulit, wala galit. Wala ka nang problema at nung nagkaroon ka ng problema, hindi ka pa rin lumalapit sa Panginoon. Napakabigat na bagay na yan. Walang problema at nagkaroon ng problema, hindi ka pa rin lumalapit sa Panginoon. Alam nyo, ang katotohanan, hindi ka yata Kristiyano. Pagkagayaan. Hindi ka yata Kristiyano. Dahil isa sa kaugalian ng isang mananampalataya, buhay na nila ang manalangin at lumapit sa Panginoon. Opo, yan yung katotohanan. Ang sabi pa ng talata dito, chapter 4, gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayon huwag na silang magsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. Ito yung matindi. Ang sabi ng mga Pariseo at Eskriba, sige, ngayon, babalaan namin kayo na sa pangalan na yan, huwag na kayong mangangaral. Paano kaya kung sa atin ngayon yung tagpo? Ay, tuwan-tuwa. Ay, walang soul winning. Binabawalan doon. Diga? Ay, wala nang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya, isa sa na-appreciate kung ginagawa po ng ating pastor, yung tayo po ay pinupush niya. Sa pag-share ng salita ng Diyos. Opo. Dahil kung ang atin pong pastor ay walang pakialam sa atin, anong itsura tayo ngayon? Dahil kaya ang isang Kristiyano ay patuloy na umiinit sa gawain sa Panginoon ay yung pag-share ng salita ng Diyos. Testingin ninyo, kayo sumama sa amin sa OJT. Bagaman yung mga may na po dito, ay lalo na din sa Bakaw na yung pinunta, sa malapad na parang medyo matatarik ko. Yan. Pero isa sa pinakamagandang gawain ng isang mananampalataya at isa sa nakapagpapainit ng buhay pananampalataya ng isang Kristiyano ay yung mangaral ng salita ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay re-rejectin at alam mo yung katotohanan ng iyong dala, ay talaga namang mag-iinit ka. Talaga namang, kumbaga ikaw ay, yung katotohanan na sabi ni Romel, ba't mga ito, hindi tanggapin itong katotohanan ito, tama ito Yung alam mo yung katotohanan ng iyong daladala, inyat hindi ka nila tatanggapin, napakasama nun sa lasa. Ngayon, kaya maraming mananampalataya ay parang walang nangyayari sa kanilang buhay dahil hindi nga nila nararanasan yung ikaw ay merong alam na yung sineshare sa kanila at hindi ka tanggapin. Hindi nila nararanasan yun. Kaya sana po maunawaan natin yung katotohanan na napakahalaga ng pananalangin. So ito yung ground o yung katotohanan bakit sila ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Nandito na yung amba sa mga mananampalataya na sila ay maaaring ikulong, maaaring patayin, and yet sila ay nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng talata dito, sa verse 23, at nang sila ay makapakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. So, ang nangyari, pinagbabawalan na silang mangaral ng salita ng Diyos. Yun yung sinabi ni na Peter at ng mga alagad. Oy, sa pangalan yan, huwag na kayong mangangaral ng salita ng Diyos. Huwag na kayong, huwag na kayong, pag nakita namin kayo, talagang kayo aming ikukulong. Kaya, ang sabi ng talata, at sila ng kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Diyos. Unang katotohanan na ating makita doon, kaya merong impact or merong lakas
or merong kumbaga kapangyarihan ang iglesia na gawing kumbaga ay they turn the world upside down because of their unified prayer. Opo. Mahirap po kasi na manalo sa isang labanan pagka watak-watak ang magkakalampi. Lalo na po sa basketball, mga minamahal, pag kayo'y naglaro sa basketball na kayo po ay buhayahan, bakaw. Alam niyo yung bakaw, kanya-kanya, pagkuha ng bola, shoot agad. Mahirap po manalo ang isang kupunan ng basketballista. Mahirap po yung manalo kapag sila po ay hindi po united. Kapag hindi po sila sama-sama, pag wala pong teamwork. Kaya po tayo po bilang mananampalataya, dapat tayo po ay magkakaisa sa pananalangin sa Diyos. Kung ano ang adhikain ng nangunguna sa atin, dapat yun din po yung ating adhikain. Hindi yung meron po tayong atin. Hindi yung meron po tayong ginugusto. Na ito po yung nagiging dahilan, kaya po ang iglesia ay nagkakaroon ng pagbagsak. Opo, alaala niyo po ang Israel. Bagaman ito po, ang konteksto po nito, nagnakaw ng yaman si Achan. Yeah? Noong ang Israel po ay lalaban sa Ai, sa tagpupong yan, maliit lamang po yung bayan ng Ai. Napakaliit na bayan. Kaya sabi ni Josue, sige, kaunti lang. Napakaliit na bayan lang naman na yan. Ngayon, sumugod na sila, hinabol sila ng Ai, kahit ang Ai kakaunti. Bakit? Dahil merong kasalanan na ginawa si Achan. At ito po yung nangyari. Nadamay pati lahat ng sambahayan ni Israel. So, mga minamahal, napakahalaga po ng unified prayer. Napakahalaga po ng sama-samang pananalangin. Kaya po ito pong gawain ito ng prayer meeting ay wag hunawa nating babaliwalain. Ay, prayer meeting lang naman. Prayer meeting lang naman. Sa Sunday na ko atin at doon naman linggo. Prayer meeting, prayer meeting. Alam niyo po, napakahalaga po ng pananalangin sa ating buhay. Kaya po tayo hindi itong ginagamit ng Panginoon sa gawain niya dahil tayo po ay malayo sa Kanya. At alam niyo ba yung ibig sabihin ng pananalangin? You are begging, ikaw ay humihingi ng awa at ng habag at ng tulong sa Panginoon. Opo. Dahil kung alam mong ikay malakas, hindi ka nahihingi ng tulong. Yeah? Ay malakas ka hindi ka nahihingi ng tulong. Pero kaya ikaw ay lumalapit sa Panginoon sa larangan ng pananalangin dahil alam mong ikaw ay mahina. At utos yan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Utos po yan ng Panginoon. Na tayo ay manalangin. Ang sabi po dyan, bakit nagkaroon ng kumbaga ay lakas at dating ang iglesia? Dahil ng kanilang unified prayer. Ano po? Yun po yung nilalaman ng panalangin na yan. Sabi po ng talata, at sila, nang kanilang marinig ito, ay nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos. Tanyo, inyo pong mapapansin, balik po tayo sa chapter 1, verse 12. Ang sabi po dito, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay. Ang sabi diyan, ang sabi po ng talata, this all continued with one accord. Ang sabi po diyan, ang sabi po dito, sila'y nagsipanatiling matibay. Ibig sabihin, lagi po silang magkakasama. Ano pa sabi dito sa chapter 2, verse 1? At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat, church, magkakasama po yan, doon po yung anointing ng Holy Spirit. Talagang napakahalaga ng sama-samang pananalangin. At isa sa gawain ng iglesia na pananalangin ay ito, prayer meeting. Kaya wag nawa po nawang dumating sa ating buhay na tayo manawa sa pag-attend sa pananalangin. At ang sabi pa dito, verse 42 ng chapter 2, at sila'y nagsipanatiling matibay saan? Isang katotohanan dyan na aking nakita, yung pananalangin. 42, chapter 2, verse 42. Ang sabi, at sila'y nagsipanatiling matibay sa, yung pahuli,
pananalangin. Ano? At chapter 4, ang sabi diyan, nung nagkaroon lalo ng persecution, nung narinig nila ang balita ni Peter na, uy, kami, nangyari sa amin ganito. Talagang kami pinagbawalan ng Panginoon, ng mangaral para sa Panginoon. Binagbawalan kami ng ganito. Ay sabi ng talata sa chapter 4, verse 24, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkakaisang itaas ang kanilang tinig sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Huwag nawang mawawala sa atin bilang church na tayo ay sama-samang nananalangin sa Panginoon. At huwag nawa tayong maumay sa pananalangin. Dahil yan ang nagiging, yan ang paraan ng Diyos para tayo po ay palakasin niya sa buhay pananampalataya. Ano? Una, unified prayer. Ang sabi pa ng talata diyan, tingnan niyo po, sa verse 31 ng chapter 4, at nang sila ay makapanalangin na, tingnan niyo po yan, general, church kasi po ang pinag-uusapan dito eh. Ang nanalangin po diyan ay ang iglesia ng Panginoon. Kaya po sila, general po ang dali, at hindi ho siya. Hindi ho eh. At sila, sabi po, at nang sila ay makapanalangin na, ay nayanig ang dakong, pinagkakatipunan nila at nangapos po silang lahat ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, laging ang pagkilos ng Holy Spirit ay kapag ang tao or ang kanyang mga anak ay nananalangin. Dahil doon po eh. Sabi pa nga ng talata, at nangapos po sila ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Sa kabila ng pinagbabawalan na, alaala ko po nung kami ni Pastor Milmar, ako kinabahan din naman nun. Ano? Kami namimigay sa plaza ng Polyeto. Ay sa plaza, sa Batangas, bawal na bawal mamigay ng babasahin. Ay hinuli kami nung nung tanod doon sa plaza. May nanghuhuli doon eh. Sabi ko, pray nga kayo, kakukulit ninyo eh. Sabing bawal din ng mamigay. Ay di kami dinala doon sa outpost, doon sa headquarters nila. Ay nung nakausap namin yung pinuno ng Saduceo, yung kanilang pinuno, ay kakilala pala ng ating isang kasamahan. Sabi, ay kayo kasama nitong pastor na ito. Sabi, opo, kasama po namin yan. Kilala po namin yan. Ay siya, ganito na lang yung gawin. Sabihin nyo na lang dun sa mga binibigyan niyo na huwag itatapon, basahin. So, napahiya yung humuli sa amin. Ano? Dahil kami ay, kumbaga, kilala pala noong pinakang nangunguna sa kanila. Ang point ay aking pong, kumbaga po ay ipinapakita sa inyo na ang biyaya ng Panginoon, sa kabila ng tayo po ay merong persecution nangyayari, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Lalo na sa larangan ng pananalangin. Dahil diyan po ang Panginoon, nagbibigay ang Panginoon ng kapangyarihan na ating sabanain or harapin ang mga bagay-bagay na atin pong dinadanas, lalo na yung problema. Sino ka dito walang problema? Lahat tayo may problema. Pero alam niyo po, para tayo hindi dumating sa punto na tayo po ay magbikte, dumating sa punto na tayo po ay kuhanin natin ang ating buhay sa ating sarili, kinakailangan mong lumapit sa Diyos, manalangin, humingi ng kapangyarihan sa Kanya. Apo, at yan po yung nangyayari ngayon. Maraming tao ay nawawala ng pag-asa. Pero alam niyo po ba, ang pag-asa ay nasa Panginoon. Ano po? Makikita natin una, yung nilalaman ng kanilang prayer, yung unified prayer. Sabi po dyan, chapter 1, verse 14, nabasa na natin, sila ay nagsipanatili sa pananalangin. Chapter 2, binasa na natin. Chapter 2, verse 1 to 4 and 42, sila ay nagsipanatiling nananalangin. Kaya po napakahalaga po ng pananalangin. Huwag nawa pong mawawala yung ating buhay pananalangin. Lagi naman tayong tinuturuan dito, hindi na po yung kulang. Ang kulang na lang po sa atin ay yung application. Yung pagsasagawa ng mga kumbagay bagay or katotohanan na atin pong naririnig. Hindi na po kulang, lalo na po ang ating pastor sa pangangaral ng doktrina, napakalalim. Ano po? Pag kayo dumating sa ibang mangangaral, kumbagay, maano kayo, may ibahan kayo. Bakit? Dahil iba yung pangangaral po dito sa atin ng ating pong pastor. Kaya po, biyaya po ang tagapanguna natin. Kaya isa sa, kumbagay, naging programa ng iglesyang ito, natalakayin niyang pananalangin na yan. At huwag nawang mawawala sa ating buhay pananampalataya, yung pananalangin. Ano?
Unang katotohanan na atin po nakita yung kanilang, kumbaga, unified prayer. Pandalawang katotohanan, nakasama din sa kanilang panalangin, at ito hindi din naman nawawala sa pananalangin dapat natin, yung recognition of God's sovereignty. Saan po natin makikita yan? Yan yung nilalaman ng kanilang prayer. Ang sabi po sa verse 24, tinan niyo po, ng chapter 4, ang sabi po dyan ng talata, at sila ng kanilang marinig ito, saan sila sumangguni? Sabi nga ni Apostol Peter sa chapter 4, verse 19, datapwat sinabi ni Pedro at ni Juan, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsasagot, na nagsisipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo at sa Diyos inyong hatulan. Diyan pa lang makikita na po natin yung katotohanan na kilala talaga nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ay tayo po, kilala po ba talaga natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran? At kilala po ba natin kung sino yung Diyos na ating tinatawagan? Mga minamahal, dapat po nating malaman na yung ating Diyos na tinatawagan sa pananalangin, He is a sovereign God. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. At wala po siyang hindi kayang gawin, mga minamahal. Kaya tayo po inuutusan niya na manalangin, ayan ay pagbibigay mo ng pagkilala sa Kanya na He is a sovereign one. Siya ay soberanong Diyos. Hindi ikaw may kontrol sa iyong buhay. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya tayo inuutusan niya na lumapit sa Kanya at manalangin. Ang sabi po ni Peter diyan, ang sabi po ng verse 18, akan muna akong babasahin, at sila'y tinawag nila at binilaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Gayan ho yung tagpo. Ang sabi ng mga saserdote at eskriba, ay, siya, ito yung mga ito yan naliligalig tayo, atin ang gawin ito. Bawalan natin sila na huwag na silang magsipangaral sa pangalan ni Jesus. At pag atin silang nakita, atin silang ikukulong. Ngayon, sinabi ng mga yan kay Pedro at kay Juan. Ang sabi naman ni Juan, tugon nila, datapwat sinabi ni Pedro at ni Juan, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at na nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran na makinig muna sa Diyos, or kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, kaysa Diyos, inyong hatulan. Bakit? Sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at aming nangarinig. Sino ba sila? Apostol. Ano ba yung kanilang nakita? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagpapagaling. He is the Messiah. Ano yung kanilang narinig? Go. Chapter 1, inutusan sila, Matthew chapter 28, magsiyaon nga kayo na inyong gawin, or sabi nga, Matthew chapter 28, ang sabi po doon ng talata, akin lang hong babasahin. Ang sabi po dito ng Matthew chapter 28, verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanilang kinausap na sinasabi, ito yung bago pa ang Panginoong Jesus umakyat sa langit, inutusan na ang mga apostol nang sabi, ang lahat ng mga bagay sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi pa nga sila nasa Jerusalem pa nga lang sila Diyan, nangangaral. Ang sabi, lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Command yan. Go. Utos yan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Peter dito sa chapter 19, chapter 4, verse 19, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nangipagsabi sa kanila, kung katwiran na makinig muna sa Diyos, o kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi namin, sabi ng talata, sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Yan po yung utos ng Panginoon sa mga alagad, mga minamahal. Kaya sabi ni Apostol Pedro, kung katwiran na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan.
Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Sino ba yung kanilang nakita? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang Misaya. Siya yung nagpakilala, siya ang tagapagligtas, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yun ang kanilang ipinapangaral, ay ayun ang ibinabawal sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, huwag na kayong mangangaral. But Peter didn't recognize them. Hindi niya na-recognize. Sino ba yung mga yung kausap niya? Ang sabi diyan, sabi po diyan, nasa na yun? Ang kausap po niya diyan ay yung mga saserdote. Mga leader ng relihiyon. Ang kausap niya diyan, hindi pipitsugin. Pag ikaw ay saserdote at eskriba, ay marami kang alam sa Biblia. At ikaw ang nangunguna, palakihan pa nga silang pilakterya eh. Yung pilakterya, kung marami kang nao sa ulong verse, mas mahabang iyo. Parang yung sa magweweteng, alam nyo yung magweweteng, pilakterya yun. Pero sa kanila nandun eh. Pag ikaw ay maraming verse, ay mas mahabang iyo. At talagang ikaw ay, pero pagka yung alam lamang ay John 3:16, eh di dyan ka na lang sa tabi. Mga apaimbaboy mo ngayon eh, palakayan silang pilakterya. Ay matataas itong katungkulan sa relihiyon. Pero sabi ni Peter, kung katwiran na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi namin, or hindi maaaring di namin salitain ng mga bagay na aming nakita at nangarinig. Ano ba yung nakita ni na Apostol Peter at Juan? Ang Panginoong Jesus, siya po ay nagliligtas, siya po ay nagpagaling ng mga pilay, nagpamulat ng bulag, nagpagaling ng mga kaitong, bumuhay ng patay, lumakad sa tubig. Si Peter pa nga, di ba? Nakalakad siya sa tubig. Pero dahil lang siya ay nagambala ng mga hangin, siya ay lumaglag. Yun yung kanilang naranasan. At higit sa lahat, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Di ba? Nakita nila yung pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus? Dahil ang sabi ng Panginoon, siya'y mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ayun ang nakita nila. At ang sabi ni Peter, kung katwiran na makinig muna sa inyo, kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi maaaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Kaya mga minamahal, dapat yun ang maging laman ng ating pananalangin. Sa pananalangin natin, hindi yung para pagka tayong nananalangin na Panginoon, pag hindi mo ibinigay sa akin ito, ay ako'y maglalahuga bilang Kristiyano, bahala ka sa buhay mo. Recognition of God's sovereignty. Sa atin hubang panalangin, talagang nare-recognize po ba na ang Diyos ay siyang soberanong Diyos? O pag tayo mananalangin, para bagang may kailangan na lamang tayo at para bagang tayo pa ang dapat sundin sa pananalangin. Hindi yun ang laman ng kanilang panalangin. Makikita po natin talaga dito na kaya sila yung nanalangin, they recognize the sovereignty of God. Sasabi po ng talata, at sila ng kanilang marinig ito ay kanilang, nagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, tingnan niyo po, mas-essence na po ninyo dito yung mga katotohanan na pinakikilala ang Diyos. Ikaw na gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat na nangasa mga yaon. Ano po sabi? Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod ay sinabi mo, bakit nangagagalit ang mga hintil at nangagsisipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa at ang mga pinuno ay nagpipisan laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. Sapagkat katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus. Yung katotohanan, nangangaral sina Peter, and yet pinagbabawalan na sa pangalan ng Panginoong Jesus, wag na kayong mangaral na ganyan. Ano po sabi? Na siya mong pinahiran ang dalawa ni Herodes at ni Pilato, kasama ng mga hintil at ng mga bayan ng Israel ay nangagpisan-pisan upang gawin, tingnan niyo po,
makikita po natin dito yung katotohanan na yung Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Sabi, upang gawin ang anumang itinakda na ng iyong kamay. Makikita po natin diyan sa nilalaman ng kanilang pananalangin sa Diyos, hindi sila ang nasusunod. Bagaman mayroong problema. Ay tayo pag may problema, Panginoon, iligtas mo naman kami. Panginoon, hindi, pinakilala talaga nila kung sino yung Diyos na dapat nilang tawagan. Panginoon, ay kulang kami ng ganito, Panginoon, pagpalain niyo po nawa kami ng ganito. Di gaya ng ating hinihingi. Di ba? Para bagang selfish yung ating pananalangin, Panginoon, sana po pagpalain niyo po ang aking business. Panginoon, sana po umunlad ang aking mga anak sa karunungan. Di ba parang, pero hindi, sa pananalangin natin, hindi talaga natin na re-recognize ng lubos yung sovereignty ng Diyos. Na yun yung dapat na makita sa ating buhay. Na ikaw lamang, Panginoon, wala ako. Ano po? Kaya sabi po ng talata, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ang iyong pasya upang mangyari. Ayan, Panginoong mangyayari. Kung kami pinagbabawalan, ayan, panalangin namin. Pero nung sila nanalangin, hindi naman sila iniwan ng Panginoon ng ganun lamang. Ang sabi ng verse 31, at nang sila ay makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila. Ano nangyari? At nangapos po silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Kaya napakasarap na dapat yung panalangin natin, dapat talaga yung sentro ay ang Diyos mismo. Hindi yung ating sarili. Given na yun, bibigay na yun ng Panginoon. Sabi nga ng talata, seek ye first the kingdom of God. Lagi naman natin yung naririnig eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Lagi naman yan natin naririnig eh. Pero ginagawa ba natin talaga yung kanyang kalooban? Na hinahanap ba talaga natin yung kalooban ng Diyos? Ginagawa ba talaga natin yung kalooban na yan na sundin siya sa lahat ng buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay? Hindi. Kaya tingnan niyo po yung laman ng kanilang pananalangin. Yung laman ng kanilang panalangin, they recognize the sovereignty of God. Ay ano Panginoon? Ayan ang mangyayari. Sabi ng talata, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Yeah? Yun ay nakapasya. Kung nangyayari yan na nakapasya, pero Panginoon, kami mananalangin sa iyo. Ha? Hindi yung kapag ikaw ay lalapit sa Panginoon, pag may problema, kasama na yung reklamo. Di ka? Minsan tayo ganyan, di ba? Panginoon, ako naman sumusunod sa iyo eh. Di ka? Panginoon, bakit ganyan na nangyari? Hindi nangyari yung aking kalooban, ay ako naman sumusunod sa iyo. Di ka? Meron ganon? Hindi natin talaga nare-recognize na ang Diyos ay soberano. Maging sa pananalangin. Kaya dapat maunawaan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat ang Diyos ang soberano. Hindi yung kalooban mo. Hindi yung pag umayaw ka, ay ikaw ang nasusunod. Malimit mangyari po sa aking buhay, yung ganong tagpo, pero ako'y humihingi po ng tawad sa Panginoon. Na sana, Panginoon, yung kalooban mo mangyari, wag yung akin. At ako'y naniniwala, pagkakalooban ng Panginoon ang nangyari, solid yan. Opo. Kumbagay walang, alam niyo yung tagpo na nung kami nagnakaw ng saging, ay di ayos, may pagkain kami. Di sa ibon. Gabi po yun. Kami ho ay tirador ng saging. Kami mamamana sa umaga, doon sa ilog. Titingnan na namin yung may magulang na malapit ng mahinog. Hindi kami pupunta ng gabi. Akitin namin, may dala kaming tali para hindi maingay. Malapit lang ho sa bahay Tapos tabing krasada pa yung kukuhanan namin para hindi ho lumagabog yung puno, ay tatalian namin yung buwig. Di ka? Di nga, nakakuha nga kami ng saging na pahinugin. Pinapakain namin sa ibon. Kaso nga lang, mayroong pangungusap sa puso. Ito yung nakakaw namin Di ka? Di ka? Di ka? Masarap yung talagang ang kalooban ng Panginoon na nangyari. At paano mangyayari ang kalooban ng Panginoon? Alam niyo po, idaan natin na kilalanin natin na ang Diyos ay He is a sovereign one.
At ako po'y naniniwala na pagkaya'y nangyari talaga yung kalooban ng Panginoon. Na walang, kumbaga ay tigatig. Walang pangungusap. Kaya mo naman yan nakuha dahil ikaw ay garni. Diga? Diga? Kaya sana po, makilala natin na ang Diyos ay soberano. Maging sa pananalangin. At yung tagpong yun ay nakilala talaga nila ang Diyos kung sino siya. At sa pananalangin nila, bagaman may problema, ang nilalaman ng kanilang panalangin, yung soberanong Diyos ang kanilang tinatawagan, at hindi naman nga, sabi ko, hindi sila iniwanan basta ganun na lamang. Ang sabi pa ng talata diyan, sa verse 31, ang sabi po diyan, sa bandang pahuli, and they speak the word of God with boldness, na may katapangan. Ano? Kaya sana po maunawaan natin yung katotohanan na ang Diyos dapat sa ating panalangin, siya dapat ang nare-recognize yung kanyang soberanidad, yung pagiging soberano ng Diyos. Tandaan natin, pag tayo po'y mananalangin, hindi yung iyo. Sabi nga ng Panginoong Jesus, not my will. Bagaman, alam niya, ang pinakamahirap pa naman, yung alam mo mangyayari sa inyo, and yet gagawin mo pa rin. Di ka napakahirap nyon? Ano? Alala ko po dati, nung ako ay grade 4, ako po tumigil na. Tumigil na po. Dahil ako po ay nakakabasa, pero dapat mabilis. Tapos, nakipagsuntukan pa ako. Ay, dumating yung principal. Dalawa kami hulog. Dumating yung principal, 4th grading na po yun. Nagsisimula pa lang yung 4th grading. Dumating na po yung principal. Sabi, parinig ko sino dito yung walang pag-asa, hulog na. Di kayo noon, nung time po namin, 90s, 1:1. Hindi ngayong pag ikisumayaw lang, ayos na. Di ka? Ngayon po, pag sumayaw, may award. Sa pinagbayanan nga po yung may award, yung nasayaw, yung pambira. Kagaling naman ng mga estudyante ngayon. Tapos paliban-liban pa. Ay samantalang kami, naghihintay ng walang klase, yung intram. 3 araw na walang klase, yun lang, pambira. Ay ngayon, pag nagtuturo sa pinagbayanan, lagi ng sayaw, nasa labas sila. Ano mga estudyante ito? Pero nung grade 4 po, balik po tayo dun sa tagpong yun. Kaya po ako tumigil na ng 4th grading. Sinabi na ng teacher ko, hindi na po bagsak na po yan. Tutuloy ka pa ba nung pagpasok sa kabila na ikay bagsak na? 4th grading po yun. Alam mo ikay bagsak na, and yet, magpapatuloy ka pa rin. Tutuloy ka pa? Ay, tumigil na ako. Ay, bagsak na Tumigil na talaga ako. Yung tagpong yun. Pero alam niyo po ang Panginoong Jesucristo, alam niya, siya Diyos, nagkatawang tao, bagaman siya nasumpungan sa yung tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Philippians chapter 2 verse 8. Ang pinakamahirap, alam niya yung mangyayari sa kanya, and yet, ang sabi niya, not my will, but thy will be done. Pero ang sabi niya, Panginoon, yung saro, di ba? Ang sabi niya, wag namang mangyari yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo mangyari. Ay, alam niya yun. Tapos ang kamamatayan pa niya, yung kagalit niya, kaaway niya, rebelde sa kanya, at yung panghumiyaw na ipako yan sa krus. Tapos sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakabuti ng Panginoon. No? Kaya dapat ma-recognize natin sa ating pananalangin yung sovereignty ng Diyos. Hindi yung atin. No? Hindi yung ating sarili, hindi yung ating kapritsyo na kaya ka mananalangin, ay, sabi pagpapalain. No? Minsan tayo nasunod sa Panginoon, may pagpapala Paano kung sumpa? Susunod pa ba tayo sa Panginoon sa kabila ng hindi tayo nakakatanggap ng pagpapala? Sa kabila ng kabilaan ang problema na hinaharap ng iyong buhay? Susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Uunahin mo pa rin ba siya? Sa kabila ng ikaw ay merong problemang hinaharap na halos hindi mo mabata? Pero ang Panginoong Jesus, hinarap niya yung mga bagay kahit mahirap. Para ano? Para tayo maligtas. At tayo po'y naririto ngayon. Tayo as a church ay inipon ng Panginoon upang luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. At dapat po'y naluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay.
No? At isa sa pagluwalhati sa Kanya, sa pananalangin, kilalanin mo siya bilang soberanong Diyos. No? So, una, unified prayer. Yan yung makikita ninyo. Unity, ang kanilang pananalangin, sama-sama. Pandalawa, yung recognition of God's sovereignty. Yung nilalaman ng kanilang panalangin na kita talaga nila yung na ang Diyos ay He is a sovereign God. Ano? Nasa kabila ng sila'y pinagbabawalan, ang sabi ni Apostol Peter, kung katuwiran na makinig muna sa inyo, kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi maaaring din namin salitain ng mga bagay naming nakakita at nangarinig. Tandaan po natin, ang kausap po niyan, diyan ay mga saserdote, leader ng relihiyon, and yet, sabi niya, ay hindi naman kayo Diyos. Kung katuwiran na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi maaring di namin makita ang mga bagay, or sapagkat hindi maaring di namin sabihin ang mga bagay na aming nakakita at narinig. Ay utos yun ng Panginoon. Matthew chapter 28, balik kayo. Diba? Kaya makita talaga natin yung biyaya na tayo po bilang isang makasalanan, iniligtas ng Panginoon, iniligay sa iglesyang ito, and yet nakakapanalangin at nakakalapit sa trono ng biyaya. No? Kilala natin kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi yung galing doon sa ating kinagisnan na para bugang ito gay buhay. Diba? Para wala tayong idea na kung sino yung Diyos talaga na yun na ating pinaglilingkuran dati. Basta na lang tayo nakikigaya, ay kinagisnan na aming magulang eh. Pero salamat sa Biblia, tayo'y naligtas, meron tayong banal na espiritu na tumatahan sa ating buhay, kaya ang Diyos ay nakikilala ngayon natin. Dahil sabi ng 1 Corinthians chapter 2, sino ang nakakakilala ng mga malalalim na bagay ng Diyos? Siyempre, yung may espiritu ng Diyos. At tayo po yun. Ang banal na espiritu ay tumatahan sa atin. Ang sabi ng talata, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, o hindi ba ganin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Tumatahan sa atin ang banal na espiritu. Kaya hindi ito mauunawaan ng bastang tao lamang na hindi nakakakilala pa sa Panginoon. Knowledge lang, yun pala yun. Pero yun talagang, kumbaga, may apply nila yung katotohanan about sa katotohanan ng Biblia, hindi nila yung kaya. Pero salamat sa atin, nakakaalam tayo, and yet, gawin natin. You know? Dahil sabi ng Bible, sa James, sa nakakaalam ng katotohanan at ito hindi ginagawa, ito'y kasalanan din sa atin. Ano? Recognition of God's sovereignty. Pandalwa, seeking divine intervention. Ano? Yan yung nilalaman ng kanilang pananalangin. Ang sabi po ng verse 24, ang sabi po diyan, kaya po sila nanalangin ng ganyan, ang sabi po dito, at sila ng kanilang marinig ito ay nagkaisang itaas ang kanilang tinig sa Panginoon. Anong dahilan? May problema. Panginoon, kumilos ka. Panginoon, di ka? Ito, pinakita ng nanalangin sila sa Panginoon, mayroong problema. Ang sabi po ng verse 30 at 28, ang sabi po dito, upang gawin ang anumang itinakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Ano? Kung atin pong titingnan po diyan sa verse, nasaan na ba yun? Sige po, atin basahin verse 30, 28, 29, 30. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala. Di ka? Shiner ni Pedro sa church, ay pinagbawalan kami ng ganito eh. Ngayon sabi ng talata, at ipagkaloob mo sa iyong alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Ano? Kumbaga yung magsalita, samantalang iyong iniunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at ang mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. Pagkatapos nilang pananalangin ng ganyan, verse 31, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong kanilang pinagtitipunan nila at sila nang apospos ng banal na espiritu. At kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po sila napapigil sa pangangaral ng salita ng Diyos.
chapter 5, ito po yung tagpo na nung si Peter ay nangangaral, dito po uli sila hinuli. Ang sabi po ng talata, verse 19 ng chapter 5, datapwat ng gabi na ay, verse 16, At nangagkatipon din naman ang mga karamihang mula sa mga bayang na nga sa palibot-libot ng Jerusalem na nagdadala ng mga may sakit, nagpapagaling sa Apostol Peter, na ng mga pinahihirapan ng mga karumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. Verse 17, datapwat nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng mga kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseyo at sila'y nangapuspos ng kainggitan. Yan na naman. Nangangaral si Peter, nagpapagaling si Peter, nagpapalayas siya ng demonyo. Nandito na naman yung mga Saduseyo. Naiinggit na naman. Verse 18, at kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguan. Diba? Makikita po diyan natin, kasama doon po sa kanilang panalangin, yung seeking divine intervention. Verse 19, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas. Diba? O sinong gawa nun? Sino may gawa nun? Ang Diyos. Yung intervention ng Diyos, dahil ng kanilang pananalangin, ay nasa sa kanila. Yung pakikialam ng Diyos sa kabila ng sila'y may persecution dinaranas, sa kabila ng sila'y may kahirapang dinaranas, and yet, ang Panginoon ay nag-i-intervene pa din. Ay dahil ang mangyayari dito, sila'y papatayin Nasa na gayon? Mamaya, aking hanapin pa din Nagalit at sila'y gustong patayin. Nasa na yun? Mamaya, aking utay-utay. Ang sabi ng talata, verse 19, datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, magsihayo kayo, magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. Talaga yung pangangaral, ang epekto ng panalangin, yung verse 31 na sila'y nanalangin, naghahanap sila ng divine intervention ng Panginoon, talaga nangyayari. Sila'y nangaral ng buong katapangan sa verse 31 ng chapter 4, and yet nangaral sa Apostol Peter diyan at dinala ang mga may sakit, mga inaalihan ng demonyo. Pagdating ng verse 17, hinuli sila. Verse 18, sinunggaban sila, ikinulong. And verse 19, yung divine intervention ng Panginoon. Nagsugo siya ng anghel at sila'y pinakawalan. Ba't nangyari yan? Dahil nung pananalangin nila. God's divine intervention. Kaya sabi po diyan ng talata, ang sabi po diyan, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo, hindi mapigilan Nang magbubuk ng liwayway at nagturo, datapwat dumating ang mga dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at pinulong ang Sanhedrin at ang buong Senado, matindi na ito. Talagang buong Sanhedrin at Senado na. Kumbagay sa atin ay pangmalakasan na. At ang sabi dito, verse 21, sa mga anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangasumpungan sa bilangguan. Pupuntahan ng mga pinuno, ay wala na doon Biyayat nakatakas na. Kaya dahil ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anghel, binuksan niyo ang kulungan. At sila'y nangangaral sa templo. Kaya niyo po mga minamahal, napakalaking kumbagay, napakalaki ang ginagawa ng pananalangin sa ating buhay kapag buhay natin yung pananalangin. Tinan nyo, wala hong nagagawa sa kanila ang mga nagpe-persecute sa kanila. Kahit may problemang dumarating sila nagpapatuloy. Why? Because of
their prayer life. Apo, may problema ka? Lalo kang lumapit sa Panginoon. Kilalanin mo siya na siya ang soberano, hindi ikaw. At yung divine intervention ay ibibigay niya sa iyo. Oh. Kaya sana makita natin yung katotohanan na ito. Sa chapter 5, diyan po talaga sabi pa po ng chapter 5 verse 26, sabi po dito. Nagsitayo ang handa nga mga hari, chapter 4 pala to. Verse 26, sabi pa dito, na magkagayoy na paroon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal at sila'y dinalang hindi sapilitan. Bakit? Sapagkat nangatatakot sa bayan, baka sila'y batuhin. Ay, kilala ng bayan nangangaral sila. Ay, siguro ito yung mga propeta, itong mga ito, ba't gaganunin? Hindi ka? Kaya hindi sapilitan. Ngayon, sabi dito ng talata, may divine intervention pang ginawa din ng Panginoon Verse 27, at nang kanilang mga dala na sila, ay kanilang iniharap sa Sinedrin. At tinanong sila ng dakilang saserdote, na sinasabi, binalaan naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinupuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong. Ito, verse 29. Datapot nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at ang sabi, dapat muna kaming makinig o magsitalima sa Diyos bago sa inyo. Ibinangon ng Diyos ang ating mga magulang, si Jesus, na siyang ninyong pinatay, na ibinitin sa isang punong kahoy, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 32. At kami mga saksi, yun yung sinabi, na sabi ni Apostol Peter sa chapter 4 verse chapter 4 verse 19, kung katwiran na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos inyong hatulan, sapagkat hindi maaaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Sabi dito, at kami mga saksi sa bagay na ito. Yun yung sabi. At ngayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Verse 33, datapot sila ng kanilang marinig ito ay sugatan sa puso, nagalit, yung sinasabi ni pastor na prick. Ano yung isa? Pierce at prick. Dalawa yun Nasugatan, hindi, nagalit lalo. Nagalit, natusok lang. Ang sabi, datapot sila ng kanilang marinig ito ay nangasugatan sa puso at nangagpasyang sila'y patayin. Tinan yan. Hindi lang ibilanggo, ngayon papatayin na. Papatayin na, sina Peter. Ngayon, verse 34, datapot nagtindig sa Sinedrin ang isang Pariseo. Divine intervention ng Diyos. Sino yan? Na nagngangalang Gamaliel. Doktor sa kautusan na pinapupurihan ng buong bayan. Nag-intervene na doon. Ginamit ng Panginoon si Gamaliel. Teka muna. Bay, papatayin muna yan. Wag mo nyo muna, di ka? Ang sarap ng tagpong ito. Datapwat nagtindig sa Sinedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan at nangag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. Maraming tao Verse 35, at sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mag-ingat kayo sa inyong sarili. Pinigil na niya Ba niyo papatayin yan? Tungkol sa mga taong ito, kung ano ang inyong gagawin, sapagkat bago pa mangyari, sa chapter 36, sa madalit sabi, kukwento ko na lang, mamaya ko nababasahin meron nagsilitaw na mga bulaan din na, sige, ito yung tagpo na, bago yung mga yan, may nagsilitaw ng dalawa Huwag niyong basahin. Dalawa nagsilitaw. At namatay yung leader, nagkangwawala sila. Sabi dito, 39, verse 38, at ngayon sinabi ko sa inyo, huwag kayong mga kialam sa mga taong ito.
at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo mawawasak. Yung cross-reference niyan po ng verse 39 ay nandito po sa verse 28 ng chapter 4 upang gawin ang anumang maitakda na ng iyong kamay at ang iyong pasya upang mangyari. Di ba? Related po yun. At si Gamaliel, dahil siya ay marunong sa kautusan, alam niya yung tagpong yun. Nasabi po dito, verse 39, datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak, baka pa kayo yung mga sumpungan na nangaghihimok laban sa Diyos. Verse 40, at sila'y nagsisang-ayon sa Kanya. At pagkatawag nila sa mga apostol, ay pinalo sila at binalita sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Hindi na pinatay dahil galit na sa verse 33. Pambihira ito, patay na natin yung mga yan. Nag-intervene si Gamaliel, 34. O, ganun papalawanan ko sa inyo. Huwag niyong pakalaman yung taong yan. Baka pag inyong pinakalman yan, baka kayo pa ang masumpong nakikipaglaban sa Diyos. Ngayon, sabi dito, ganito na lang, sabi dito, verse 30, at sila'y nagsiyaon, verse 34, verse 40 nga, at sila'y nagsisang-ayon sa kanila, at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala na sa kanila na huwag silang magsipagsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Verse 41, sila nga'y nagsialis sa Sinedrin, sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y nakabahagi, na karapat-dapat na magbata ng kaalimurahan dahil sa Panginoon. Verse 42, at sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Tingnan niyo po yan. Ang tagpo po yan yung divine intervention ng Panginoon. Dahil sa kanilang pananalangin, ang Panginoon talaga'y gumagawa. Una, yung anghel, sila ikinulong, di ba? Pandalawa, yung si Gamaliel. Pag hindi naman pinakinggan nila yan. Ano sabi po ng talata, pagpapakilala sa kanya? Doctor of the law. Ano? Doctor of the law, na pinapupurihan ng buong bayan. Pinakinggan nila. So may divine intervention ng Panginoon doon. At alam niyo po ba kaya tayo inuutosan ng Panginoon or tinuturuan ng Panginoon na manalangin? Doon siya gumagawa Yung paggawa niya, dahil nire-recognize mo siya na He is a sovereign one, yung paggawa niya sa iyo na hindi mo alam kung paano pinapapakita niya ng Diyos sa iyo. So yun po yung tagpo na yan. Yung seeking divine intervention. At number 4, ang nilalaman pa ng kanilang panalangin, tingnan niyo po, balik tayo sa verse 31. Chapter 4 verse 19 hanggang 20, sila pinagbawalan. Ibinalita ni Peter at ni Juan sa iglesia. Sila'y nanalangin sa verse 24. Verse 24 to verse 29 o verse 30, diyan po nirecognize yung, kumbaga po ay sovereignty ng Diyos. At nanalangin sila, yung divine intervention ng Panginoon ay kumilos at yung bunga ng kanilang pananalangin ay ito. Verse 31, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapos po sila ng banal. Silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Panginoon. Boldness and perseverance. Yun yung laman ng kanilang panalangin na Panginoon, sana po bigyan nyo kami ng lakas ng loob na makapagpatuloy sa tagpong ito. Ano? Kaya isa sa bunga ng pananalangin, kahit may problema, magpapatuloy ka Opo. Manalangin ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon dahil huwag tayong umasa sa ating sariling lakas. Tayo po'y mahina.
Lalakas pa tayo kay Satanas. Ano? Yun nga, sabi ko nga, nung kami ay nag-welding din, ito lang, nagkakayat kami ng parlina. Ay talaga ito, hirap na eh. Talagang kalimitado ng lakas ng tao. No? Limitado. Kumbaga ay napakahina ng tao. Pero alam niyo po, kaya sila ay nagkaroon ng kumbaga ay katapangan at perseverance sa kabila ng mayroong problema. Kaya nasabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, "But none of these things move me." Dahil ng Diyos. Dahil ng kanyang kapangyarihan. Hindi na naman yung kapangyarihan na Apostol Pablo. Hindi na yung kapangyarihan na Apostol Pablo. Hindi na yun sa kanya. Dahil kung siya ang tatanungin, ay galing siya sa sa maluwang buhay. Siya ay doctor of the law. No? Pariseyo. Pero, tinan nyo, ang kanyang nangyari sa kanya, hirap at pagdurusa nung siya naglingkod sa Panginoon. Siya pinagbabato at iniwang patay na. Pero palibasin nandun yung mga kasamahan, bumangon siya uli. At isa sa sakit daw ni Apostol Pablo, yung sa pag-aaral sa Apostol Pablo, yung maliit lang na tao. At yung sakit niya, dahil nung pagbato sa kanya, yung kanyang matay umuluwa na. Yun yung tagpo, yun yung sumbay sa komentary sa pag-aaral. Pero ang sabi niya sa Acts chapter 20:24, "But none of these things move me." Ano ba yung mga bagay na tiniis na Apostol Pablo? Napakahirap. Wala pa tayo sa kalingkingan. Pero sabi ni Apostol Pablo, "But none of these things move me." Sabi ni Apostol Peter, kung katwiran na makinig muna sa inyo, kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi maaaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Ano ang ginagawa sa kanila? Hinahampas, kinukulong, papatayin. Bagaman palibasa ang Diyos ay nag-intervene, may ginagamit siyang tao. Hindi sila pinatay. Hindi yun sa kanilang sariling lakas. Sa lakas yun ng Diyos sila umaasa. Boldness and perseverance. Kung kayong tatanungin, kung akong tatanungin po, ako'y wala na. Kung ako'y, salamat na lang ang Panginoon na nag-i-intervene pa rin sa akin. Siya pa rin yung kumikilo sa akin. Pero kung akong tatanungin, lipol na. Pero salamat, ang awa at habag ng Panginoon ay napakabuti na andi dito pa rin ako sa paglilingkuran. Kaya kayo magpasalamat, tayo magpasalamat na ang Panginoon ay gumagawa pa rin sa ating buhay. At isa sa bunga ng panalangin sa church at yung nilalaman ng panalangin ng iglesia yung boldness and perseverance. Panginoon, sana po ay makapagpatuloy. And the last po, natin pong makikita diyan, the result of a prayerful church. Diga? Nabasa na po natin diyan sa Acts chapter 1 verse 8. Pinus po sila, yung sabi ng talata, Acts chapter 1 verse 8, "Dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo." Yan, dami na. Dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Verse 24, Chapter 4, verse 31, ganun din po, nanalangin sila. Verse 31, 33. Pagdating po sa Acts chapter 17, ito ikaugnay din diyan. Tinan niyo po. At maaaring mangyari uli yan sa atin kung tayo po ay talagang nananalangin. Ang sabi po ng talata, verse 1, "Pagkatahak nga," si Apostol Pablo na po ito. "Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiranan sa kanila sa mga kasulatan na binubuksan at pinatutuhanan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay at itong si Jesus, aniya na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo.
Dahil hindi talaga sila maniwala na si Jesus Christ na ang Kristo, ang tagapagligtas. Kaya si Apostol Pablo, nakikipagtuligsaan talaga, nangangaral. Yung boldness and perseverance pa rin, hindi pa rin nawawala sa kanila. Talagang sabi po dyan, ang sabi po dito, at nangahihikayat ang ilan sa kanila at nakikampi kay Pablo at kay Silas. At gayon din, ang lubhang maraming mga Griyego masisipag sa kabanalan at hindi kakaunti ang mga babaeng mararangal. Verse 5, datapot ang mga Hudyo, ganyan yan, talagang Hudyo galit na galit pag si Jesus Christ ay pinapangaral, dahil hindi talaga sila maniwala na si Jesus na ang Mesaya. Dahil ang sabi nila, bakit di kaya ang hula ay saan ka ni David mayaman? Ay bakit yung Jesus na yan, kilala namin ang ina niyan, si Maria, at si Jose na karpintero, ay kilala namin ang mga kapatid na yan. Ay bakit yan sa mahirap? Pero si Jose at si Maria ay nasa lineage po ni David yan. Bagaman sila nasa mahirap na kalalagayan na estado ng buhay. Kaya hahanga kayo dun ang Panginoon ay dun pa rin umulpot. Sa kabila ng marami namang mayayaman na galing sa lineage ni David, dun pa rin pinili. Ano? Kaya ang mga Hudyo galit. Yung Kristong yan ay peke yan. Tapos ang dami pang mga sacerdote, skriba na pinapabulaan na si Kristo daw ay nabuhay. Binayaran yung bantay na sabi, pumunta raw dito yung mga alagad at kinuha yung bangkay ng Panginoong Jesus. Di kayo ng tagpo? Binayaran. Kaya hindi maniwala yung mga Hudyo. Pero ang sabi po dito ng talata, ating basahin, datapot ang mga Hudyo, palibasay nangangaudyukan ng inggit, ay nagsama ng ilang mga masasamang tao sa pamilihan at pagkatipo ng isang karamihan ay ginulo ang bayan at pagkalusob sa bahay ni Jason ay pinagsikapan nilang sila'y iharap sa mga tao. Verse 6, at nang hindi sila mga sumpungan ay kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan at ipinagsisigawan itong mga nagsisipagtiwarik ng sanglibutan ay nagsiparito rin naman at tinanggap sila ni Jason at ang lahat ng mga ito ay nagsigawa ng laban sa mga utos ni Cesar na nagsasabing may ibang hari si Jesus. Tingnan niyo, sabi ng verse 6, and when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, this, that, yun. Nasaan na? Verse 6. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, this, that, have turned the world upside down. Ano? At maaaring mangyari sa atin yan, talagang tayo'y makikilala nila, they turn the world upside down. Ang sabi pa ng verse, nasa na? 12. Ang sabi dyan, kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Griyega na may mga kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Ibig sabihin, talagang nakilala diyan yung pangangaral ng salita ng Diyos. They turn the world upside down. Talaga namang galit na galit ang mga kaaway. At maaaring mangyari na magkaroon talaga ng impact ang ating iglesia, magkaroon talaga ng resulta na ang iglesia natin ay makilala bilang lingkod talaga ng Panginoon, tagasunod ni Kristo dahil ng pananalangin. Dahil yung resultang yan, kaya nagkaroon ng ganyan, ang resulta pa rin na yan, yung kanilang, balikan natin sa chapter 1. Sabi ng talata, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Chapter 1, verse 14. Chapter 2, nangapuspos sila ng Banal na Espiritu. Chapter 4, ano nangyari? Sila'y nanalangin. And verse 31, sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng buong katapangan. At nangaral ng buong katapangan. So, ganun din po ang mangyayari bilang mananampalataya ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya ng Diyos, magkakaroon tayo ng dating
sa mundong ito, sa ating lugar, sa ating bansa, even sa buong mundo, kung tayo bilang isang mananampalataya ay nabubuhay sa pananalangin. Ano? At yan po yung pinagmulan. Kaya naging ganyan ang iglesia dahil ng pananalangin. Kaya sila ay mainit, ay hindi ngayon eh. Maraming mga mananampalataya, hindi na babad sa pananalangin. Even ako po, maamin. Hindi ho ako tumbabad sa pananalangin. Pero salamat sa Panginoon, ako'y tinuturuan niya ng ganyang katotohanan. Apo, yung mga katotohanan na yan na muling nagbabalik sa akin kung papaano magsimula muli upang ako'y gamitin muli ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kaya sana po tayo po ay humingi ng karunungan ng Diyos at isa sa karunungan na ibinibigay ng Diyos sa atin kung tayo po'y lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Doon po siya naglalagay ng Kanyang banal na Espiritu. Sabi nga ng talata, at pagkatapos nilang manalangin, sila ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Dahil kaya ikay lumalapit sa larangan ng pananalangin, inaamin mo na ikay mahina at kailangan mo ang Diyos. Ibig sabihin nun talaga kinikilala mo na He is a sovereign one. At yun naman ang dapat sa Kanya. Hindi yun ang para sa atin. Sa Diyos lamang yun. Kaya tayo inuutusan niya ng manalangin upang tayo ay Kanyang bigyan ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Tandaan po natin, may kaaway, even sarili natin, kaaway natin. Pero salamat sa Panginoon, nagbibigay ng kalakasan na nanggagaling din naman sa Kanya. No? Tayo mag-pray. Salamat, Panginoon,